Tila namumuro ang girian ng magpinsan ni Senator Amy Marcos at House Speaker Martin Romualdez dahil sa pagharang ng senadora sa panukalang pondo sa ayuda program ni Romualdez na tinawag na AKAP o ayuda para sa kapos ang kita program sa susunod na taon, kung saan binigyang diin ng presidential sister na hindi naman umano suportado ng Pangulo ang nasabing programa. Sa plenary debate ukol sa nakasalang na 2025 proposed budget ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, sinabi ni Marcos na siyang sponsor ng panukalang DSWD budget, tinabla niya ito dahil walang programa anya ang pamahalaan na pag-aari ng sinuman. Nabatid na nasa 39 billion pesos na pondo ang inaprubahan ng Kongreso para sa AKAP, bagay na pinalaga ni Marcos kung saan sa kanyang termino saad dito na deleted ang tumataginting na allocation. Bagkos ni-realign na umano sa katulad na programa ng DSWD ang AICS o Assistance to Individuals in Crisis Situation. Yun, nakakatuwa yung AKAP dahil biglang sumulpot yan. Wala naman sa NEP, wala naman sa DSWD budget, wala man lang sa wishlist nila. Biglang sumulpot nung nakaraang taon at matapos yun, tinatanong ng lahat, ano ba talaga yung programa niyan? Biglang Pebrero, katapusan ng Marso, tsaka lang lumabas yung mga guidelines. Kaya ang sabi nila, minimum wage earners and low-income earners. Ang tanong ko, pareho ba yan ang AIX? Hindi daw, kasi ito daw minimum wage. At sabi ko, may minimum wage rin na namatayan na tumatanggap ng AIX, hindi ba pareho yan? Kaya nakakalito po. At sa totoo lang, ang version ng Senado, tinanggal ko na po yan. Dahil ang pakiwari ko, walang programa ang pamahalaan na pag-aari ng sinuman. Ayon pa sa presidential sister, ang pagsasanib ng AKAP at AICS sa ilalim ng DSWD ay tatalakayin sa Bicameral Conference Committee kung saan inaasahan ang pagdepensa ng House Contingent sa AKAP Fund na umani ng kritisismo sa persepsyon na ito ang bagong port barrel ng mga kongresista. Depensa naman dito ni Batangas Representative Revil Luistro, mahalagang tulong umano sa malaking porsyento ng mahihirap na kababayan ng AKAP kaya umaapila ito na suportahang mapondohan ito sa 2025 national budget. Ang akin pong pananaw, anything na tutulong at makakatulong sa mga kapwa natin Pilipino ay sinusuportahan po ng ating Pangulo. If you are the President of the Philippines, you will believe na lahat ng mga programang makakatulong sa mga Pilipino ay dapat lamang suportahan ng ating gobyerno. Samantala, hindi rin pabor para kay Vice President Sara Duterte ang usapin ng ayuda program sa gobyerno dahil ayon sa Vice Presidente, oportunidad at mapayapang pamumuhay ang dapat umanong ilatag sa mahihirap. Ang prinsipyo namin, sir, hindi dapat ayuda ang binibigay sa tao na nangangailangan. Dapat binibigyan siya ng mapayapang pamumuhay, dapat binibigyan siya ng oportunidad para makapagnegosyo, dapat binibigyan siya ng oportunidad na makapaghanap ng trabaho. Good governance is the key to nation building. So, hindi nasusolusyonan ng ayuda yung problema ng mga tao, lalong-lalo na sa kapos na pang-araw-araw, lalo na sa kawalan ng trabaho at sa safety and security and well-being ng tao. Kaugnay nito ay binida rin ni Duterte na sa ngayon imbes ayuda, bahagi ng pamaskong proyekto ng OBP ang gift-giving na kumakatawan na rin umano sa tradisyon ng mga Pilipino tuwing holiday season. Apo, si Zeus Valdez para sa Kwentong Politiko.